Ang alitan sa West Philippine Sea ay ang nagpapakita lamang ng kahinaan na dapat samantalahin ng Pilipinas. Ito ay isang paalala ng China ay patuloy pa rin ang pagpapalakas. Hindi rin naman nila kaya yung yung plano nila, masyado silang sa sobrang pagmamadali, Hindi naman nila kaya yung maging dominant sa buong mundo, yung sila yung maging #1 superpower. Hindi nila kaya yung ginawang impluwensya ng US kasi it takes decades nilang ginawa yun unti-unti, Kada may gera, makikialam sila, makikisalo sila, magpapadala sila ng puwersa, kakampihan nila yung ino-oppress. Ganun ginagawa ng US at for so long nila ginagawa yun. Hindi naman yung kayang gawin ng China, palagay ko. Ang ginagawa nila nananakop, namimilit, parang ganon mga utol, Pinipilit nila at ginigiit nila yung ganang kanila. Yun lang palagi. So hindi nila kaya yung tactic ang ginawa ng US, and although alam natin na tuso ang mga Amerikano, yung Amerika. Pero ang ginagawa kasi nila, tinutulungan nila in a way, tinutulungan nila para mapanatili nila yung impluwensya nila dun sa naturang bansa. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Actually, may mangilan-ngilan ng YouTube content at mga balita akong nababasa o napapanood tungkol dito na di umano para nagtatalo-talo na yung mga top officials ng China tungkol sa napipintong gera. At meron pa ako isang nabasa na parang gusto nilang bitawan si President Xi Jinping. Pero hindi po natin pwedeng patotohanan yung mga yon. Nabasa ko lamang. Anyway, kulang rin sa impormasyon. Anyway, eto, karugtong ito ng ating topic ngayon. Mula kay Tarong Explained. Hukbong Chino nag-aaway na. Chinese Navy at China Coast Guard hindi pa nagkakasundo. Hindi na magkasundo sa West Philippine Sea. So alamin na natin, pakisubscribe si Tarong Explained, pakilike na rin yung video game na mga utol. Breaking news, mainit ito. Opisyal ng Chinese Navy at China Coast Guard nagsisisihan na kung bakit humihina ang kanilang puwersa sa Pilipinas. Ang buong detalye sa balitang yan tutukan. At China abistado ng Pilipinas, kumpanyang Chino may kinalaman pala sa pangsasabotahe sa power outage sa NAIA. Ang buong detalye sa balitang yan abangan. Yan ang mga nagbabagang balitang hatid ko para sa inyong ngayong araw. Kaya kung handa ka na kaibigan na ba'y humanap na ng pwesto at makinig ng mabuti upang walang mamiss na impormasyon. Tarong Explained. Nagsisisihan na ngayon ang mga opisyal ng Chinese Navy at China Coast Guard. Pinagtatalunan ng China Coast Guard at People's Liberation Army Navy ang mahinang hukbo sa West Philippine Sea. Ang Chinese Navy at China Coast Guard ay nasa estado ngayon ng kaguluhan. Nagsisisihan na ngayon ang mga opisyal ng dalawang organisasyon sa kanilang mga aksyon sa West Philippine Sea kung saan inaakusahan nila ang panggigipit at pananakot sa mga mangingisda at Coast Guard vessel ng Pilipinas. Inamin ng China Coast Guard sa Navy nito na nahihirapan silang hawakan ang mga isla at teritoryo ng Pilipinas na kanilang binabantayan. Sinabi ng China Coast Guard na ito ay nahihigitan at nalalagpasan ng mga puwersa ng Pilipinas at hindi ito nakakatanggap ng suportang kailangan mula sa Chinese Navy. Sinisisi naman ng People's Liberation Army Navy ang China Coast Guard kung bakit humihina ang attachment nito sa Pilipinas at hindi makapagsimula ang mabilis na pagpapalawak. Sinabi ng Navy na ang China Coast Guard ay ginagawa itong mahina at walang kakayahan at tinatakot nito ang mga potensyal na kaalyado sa rehiyon. Ang dalawang koorganisasyon ay nakikibahagi ngayon sa isang mapait na pagtatalo na sinisisi ang isa't isa sa sitwasyon sa West Philippine Sea. Ang pagtatalo ay tanda ng lumalagong kahinaan ng militar ng China at ito ay isang paalala na ang China ay hindi na tulad ng dati na isang hindi mapipigilang puwersa. Hindi posible magtalo yung dalawang hukbo na yan, mga utol, dahil yung China Coast Guard, diba, sa sobrang lawak ng gustong sakupin ng China, hindi naman talaga nila kayang panatilihin yung presensya nila dyan. Kailangan nila sobrang dami. Alam nating napakalakas ng kanilang Navy at napakarami nilang mga barko. Pero buong South China Sea, diba? Tapos ngayon, sa dami ng simpatya ng iba't ibang bansa dito sa
Southeast Asia o dito sa Asia Pacific region, mahihirapan talaga silang tapatan ng tapatan kung ano man yung mga ilalapag ng mga naval fleet ng mga iba't iba pang bansa. Bukod lamang sa atin. So malamang pwede talaga silang magtalo-talo tungkol dyan dahil pag nagpalapag naman ang China ng Chinese Navy, yung mga gray ship, military na yan. So pag military na, maaring tapatan ito ng iba pang bansa bukod sa atin ng mga kaalyado natin na mga Navy rin. Para lamang mabalanse kasi kung gumagamit na kayo ng military forces, iba na yun. Yun na nga yung pinipinpoint din ni Senator Robin Padilla na hindi pa pwedeng militar ang ma-deploy dyan kasi hindi pa naman militar yung US Coast Guard, China Coast Guard. Pero yun yung pagkakaalam niya. Pero yun pala, ang China Coast Guard ay bahagi na o under na nasa umbrella ng People's Liberation Army. Hindi kagaya sa atin ang Coast Guard natin ay civilian in nature. So, pag naglagay sila ng Chinese Navy dyan sa mga karagatan sa West Philippine Sea, ay ibang usapin na yun. Mas palagay ko mag-e-escalate talaga ng tuluyan ang mga issue dito. Okay mga utol, so ano masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang, ituloy na muna natin. Ang China Coast Guard ay hindi na ngayon alam ang gagawin. Inatasan ng China Coast Guard sa pagpapatrolya sa karagatan ng West Philippine Sea, ngunit hindi ito umabot sa kanyang gawain. Ang Coast Guard ay isang relatibong bagong organisasyon at hindi ito nasangkapan upang harapin ang mga hamon ng pagpapatakbo sa isang pinagtatalunang kapaligiran maritime. Ang mga sasakyang pandagat ng China Coast Guard ay mas maliliit at hindi gaanong armado kaysa sa mga sasakyang pandagat ng Philippine Navy at ang mga tripulante nito ay hindi gaanong sanay. Dahil dito paulit-ulit na hinaharas at tinatakot lang ng Philippine Navy ang China Coast Guard. Sa isang kamakailang insidente, muntik ng banggain ng China Coast Guard ang isang barko ng Philippine Coast Guard. Tumanggi ang Chinese vessel na umalis sa lugar kahit na inuutusan ito ng Philippine Navy. Ang mga aksyon ng China Coast Guard ay nagsisibi lamang upang lalo pang magalit ang Pilipinas. Ang Pilipinas ay nagsampa ng formal na reklamo sa United Nations at ito ay nangakong gagawa ng karagdagang aksyon kung ang Chinese Coast Guard ay hindi titigil sa panggigipit nito. Hindi na nakukuha ng People's Liberation Army Navy ang suportang kailangan nito. Nakikibaka rin ang People's Liberation Army Navy sa West Philippine Sea. Ang Navy ay naharap sa isang bilang ng mga hamon, kabilang ang isang kakulangan ng mga mapagkukunan, kakulangan ng mga sinanay na tauhan at isang kakulangan ng pampolitikang suporta. Ang budget ng Navy ay pinutol sa mga nakaraang taon at napilitan itong gawin ang mga hindi napapanahong kagamitan. Nagrereklamo din ang mga tauhan ng Chinese Navy dahil madalas silang sobra sa trabaho at kulang sa sweldo. Ang Chinese Navy ay nahaharap din sa pampulitikang oposisyon. Ang gobyerno ng China ay nag-aatubili na masangkot sa isang salungutan sa Pilipinas at iniutos nito ang Navy na iwasang gumawa ng anumang provocative na aksyon. Bilang resulta ng mga hamong ito, hindi epektibong maipagtanggol ng People's Liberation Army Navy ang interes ng China sa West Philippine Sea. Ang hukbong dagat ay mas marami at nawalan ng mga baril ng mga puwersa ng Pilipinas at hindi ito tumatanggap ng suportang kailangan nito mula sa gobyerno ng China. Ang pagtatalo sa pagitan ng China Coast Guard at People's Liberation Army Navy ay tanda ng lumalagong kahinaan ng militar ng China. Ang pagtatalo sa pagitan ng China Coast Guard at People's Liberation Army Navy ay tanda lang ng lumalalang kahinaan ng militar ng China. Ang militar ng China ay hindi kasing lakas ng dati at hindi ito mabisang ipagtanggol ang interes ng China sa West Philippine Sea. Ang pagtatalo ay isang paalala rin na ang China ay hindi mapipigilang puwersa na tila dati. Ang China ay nahaharap sa maraming hamon, parehong panloob at panlabas at hindi malinaw na malalampasan nito ang mga ito. Ang pagtatalo sa West Philippine Sea ay isa lamang sa mga hamon na kinakaharap ngayon ng China. Ang China ay isang tumataas na kapangyarihan ngunit hindi na sila isang superpower. Nag-aaral pa rin ito kung paano magpatakbo sa mundo at nagkakamali pa rin sila madalas. Ang alitan sa West Philippine Sea ay ang nagpapakita lamang ng kahinaan na dapat samantalahin ng Pilipinas. Ito ay isang paalala na ang China ay patuloy pa rin ang pagpapalakas. Hindi rin naman nila kaya yung yung plano nila, masyado silang sa sobrang pagmamadali, Hindi naman nila kaya yung maging dominant sa buong mundo, yung sila yung maging number one superpower. Hindi nila kaya yung ginawang impluwensya ng US kasi it takes decades nilang ginawa yun unti-unti, Kada may gera,
makikialam sila, makikisalo sila, magpapadala sila ng puwersa, kakampihan nila yung ino-oppress. Ganun ginagawa ng US at for so long nila ginagawa yun. Hindi naman yung kayang gawin ng China, palagay ko. Ang ginagawa nila nananakop, namimilit, parang ganun mga utol, no? Pinipilit nila at ginigiit nila yung ganang kanila. Yun lang palagi. So hindi nila kaya yung tactic ang ginawa ng US, and although alam natin na tuso ang mga Amerikano, yung Amerika. Pero ang ginagawa kasi nila, tinutulungan nila in a way, no? Tinutulungan nila para mapanatili nila yung impluwensya nila dun sa naturang bansa. Okay mga utol? So anong masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang, tuloy na muna natin. At para sa adugtong na balita, China, bistado ng Pilipinas, kumpanyang Chino may kinalaman pala sa pangsasabotahe sa power outage sa NAIA. Itinaas ng isang mambabatas ang posibilidad ng pagkakasangkot ng China sa mga isyu sa kuryente na nakaapekto sa Ninoy Aquino International Airport ng 2 beses ngayong taon, na nagsasabing ang mga Chinese na individual ang namamahala sa National Grid Corporation of the Philippines. Sa pagdinig ng House Committee on Transportation on the NAIA fiasco, sinabi ni Santa Rosa City Representative Dan Fernandez na ilang mga opisyal ng NGCP ay mga Chinese national na sinasabing ito ay isang paglabag sa 1987 Constitution. Nakaranas ang NAIA ng 2 malaking hiccup sa mga operasyon nito ngayong 2023. Una, noong January 1, New Year's Day, nang isinara ang buong airspace ng Pilipinas, at noong May 1 nang napilitang ihinto ang operasyon ng NAIA Terminal 3 ng ilang oras. Pwede talaga mga utol, 'di ba? Parang may nailabas na ang reaction video tungkol dito. Yung Energy Corporation, yung kumokontrol ng kuryente ng ating bansa, yung isang stockholder doon o humahawak, isang kumpanyang humahawak noon ay state-owned ng China. Kung hindi ako nagkakamali, so sinearch ko mga utol, no? Kung ano 'yon. Ito 'yon mga utol, isa sa mga kumokontrol ng kuryente ng Pilipinas. The NGCP is 40% owned by the State Grid Corporation of China. Tapos state-owned siya mga utol kahit i-search nyo. Ibig sabihin, pag-aari ng gobyerno ng China. Yun po yung humahawak ng kuryente natin. Hindi man kabuuan, pero 40%, kung hindi ako nagkakamali, 40% yata ng ating, ayan mga utol, When was NGCP sold to China? In January 2009, NGCP was officially established as a result of the bid by the consortium. SCGC holds a 40% stake in NGCP, while the remaining 60% is owned by the 2 Filipino companies. Okay? So yung 40% ng So alam niyo na mga utol. So posible. Posible, 'di ba? Okay? So penetrated tayo ng Chinese sa sobrang daming investors natin na mga Chinese. Tapos 'di ba may sanctions sila kasi may mandato yata kung hindi ako nagkakamali ang gobyerno ng China, ang communist na dapat may parte nagte-take part ang gobyerno diyan sa mga company na 'yan. Pag locally sa China. Okay? So napakahabang discussion noon mga utol na nagawa ko na reaction video yon. Hahanapin ko na lang at ilalagay ko sa link ng video na ito. Anyway, pati yung dito na telecommunications. So kuryente at telecommunications ilalagay nila dito sa Pilipinas. So penetrated talaga tayo. Pwede nila makontrol ang ating kuryente, pwede nila makontrol ang ating telecommunications. Okay? Tuloy na natin. Ang parehong paggagambala ay natuntun sa issue sa electrical current. Binibigyan namin ang NGCP ng kapangyarihan na magtayo, mag-install, magpanatili, magpatakbo, mag-rehabilitate, kasama ang lahat ng pagpapanatili at pagpapatakbo ng aming grid. At sino ang may-ari ng NGCP? 40% ng NGCP ay pagmamayari ng Grid Corporation of China, sabi ni Fernandez sa pinaghalong English at Filipino na mensahe. Ino-audit nila ang ating transmission line. Ino-audit nila ang lahat ng grid sa buong Pilipinas, dagdag niya. Pagkatapos ay iginiit niya na ang mga insidenteng nakakaapekto sa NAIA ay ginawa matapos palakasin ng bansa ugnayan nito sa United States, na binanggit ang pagbisita ni Vice President Kamala Harris sa Pilipinas noong November 2022 para talakayin ang posibleng bagong Enhanced Defense Cooperation Agreement na kalaunan ay inihayag ng Malacanang noong April 2023. Anyway mga utol, hindi talaga imposible na kaya nilang i-manipulate yung kuryente natin. O, 'di ba?
So nakita nyo na yung logic behind. Okay? So kontrolado nila yung 40% ng ating power grid sa buong Pilipinas. Anyway mga utol, pa-comment na lang ang inyong opinion. Ayaw naman natin tumalon sa isang konklusyon. Pero kung logic lang rin, pwede. Hindi sinasabing sila talaga yung may sala, pero pwede talaga nilang magawa yung mga bagay na yun dahil penetrated nila tayo. Anyway, anong masasabi nyo sa ating featured video? Pa-comment na lang. Maraming salamat. Tarong explain. Maraming salamat sa inyong mga utol. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Okay, nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless. At saludo po ako sa inyong lahat. Maraming salamat po.